Kabanata 61, maging si Hilmar ay walang pagbubukod. Ang bahagyang kawalang kasiyahan na mayroon siya kay Leon kanina ay napalitan ng paghanga sa hindi kapani-paniwalang kasanayan at etika sa medisina ni Leon. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-alinlangan, sa wakas ay lumapit siya kay Leon at yumuko ng malalim. Mr. Wolf, paulit-ulit kong tinanong ang iyong mga kasanayan sa medikal na pinag-uusapan, at nais kong ipahayag ang aking taos-pusong paghingi ng tawad sa aking kabastusan, na hindi ako kailanman nagkaroon ng mataas na opinyon sa alternatibong gamot, at naniniwala ako na ito ay mas mababa sa modernong medisina. At nagturo sa akin ng isang napakalinaw na aralin ngayon, at marami akong natutunan mula sa iyo, kaya salamat. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin, Dr. Schwabi. Kilalang senior figure ka sa larangan ng medisina, at mahaba pa ang lalakbayin ko para maabot ang level mo. Minaliit ni Leon ang papuri at hindi niya kinuha ang pagpuri ni Hilmar sa kanyang mga nakaraang aksyon sa puso. Narito ang aking business card, Mr. Wolf. Huwag mag-atubiling tawagan ako anumang oras kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap. Inilabas ni Bernard ang kanyang business card at ibinigay kay Leon, at may punto din siya na humingi ng contact information ni Leon. Tiningnan ni Leon ang business card sa kanyang kamay, na nakasulat, Bernard Wick, ang chairman ng Wick Group. Natigilan siya sa kanyang nabasa, sa wakas ay napagtanto ni Leon na ang background ni Bernard ay hindi kasing simple ng tila. Hindi katakataka na ang matanda ay maaaring mag-alok at maglabas ng napakalaking halaga para lamang mabayaran siya. Umuwi si Leon pagkalabas ng parke. Nagulat si Iris nang makitang bumalik si Leon. Saan ka nagpunta ng maagang maaga, Leon? Oh, I went to get some morning exercise at the park. Ngumisi si Leon at binago ang usapan, maraming tao ang nag-eehersisyo doon sa umaga. Naisipan mo na bang pumunta doon para manatiling malusog? Bakit ako pupunta sa park kung may treadmill sa bahay at isang buong bangkos ng fitness equipment? Defeats the purpose, medyo awkward na sabi ni Iris. Sa totoo lang, sanay na siyang mag-isa mula pa noong bata pa siya at mas pinili niyang huwag sa mga matataong lugar. Tila naiintindihan ni Leon ang pangungulila sa mga mata ni Iris. Gayunpaman, hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya kailanganin ni Iris, nagpasya siyang manatili sa tabi nito mula noon at siguraduhin hindi na siya mag-iisa. Pagkatapos mag-almusal, pumunta silang dalawa sa parking lot at naghanda na para pumasok sa trabaho. Medyo mainit ang panahon ngayon, at medyo masikip sa loob ng sasakyan kung magdadrive ka. Paano kung ihahatid kita sa trabaho sa motorsiklo? Mas maganda ang ventilasyon sa ganoong paraan. Sabik na sabi ni Leon, habang palakas ng palakas ang kanyang pagnanasa sa kanyang isipan. Hindi, ayokong makita. Inilibot ni Iris ang mga mata kay Leon. Sigurado siya na ang pagsakay sa motorsiklo ni Leon ay makakatawag lamang ng atensyon sa kanyang sarili at kay Leon kung may makakita sa kanila na magkasama. Oo naman, si Leon ay labis na nadismaya at lihim na naaaliw sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip. Hanggat ako ay nagtitiyaga, ako ay may tiwala na ang aking hiling ay matutupad balang araw. Pagkatapos ng oras para sa trabaho, ipinagpatuloy ni Leon ang pagpapakintab ng kanyang pangunahing kaalaman sa tulong ni Gracie, tulad noong nakaraang hapon. Ang insidente noong nakaraang araw kay Joseph ay nagbunsod sa marami sa kanyang mga kasamahan sa departamento ng Pangulo na maniwala na si Leon ay may Ariel bilang isang tagapagtaguyod. Kaya naman, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na guluhin si Leon. Sa kabilang banda, mas naging malapit din si Lily kay Leon matapos nitong pagalingin ang sakit ng kanyang ina. Dahil sina Leon, Lily, at Gracie, ay pawang mga sekretarya ng Pangulo, sila ay gumugol ng maraming oras na magkasama at nagbahagi ng maraming paksang magkakatulad. Masaya silang nakikipagkwentuhan sa isa't isa at naging magkaibigan kaagad. Marami pang ibang tao ang nakarinig mula sa labas na ang isang bagong lalaking sekretarya sa apelyidong Wolf ay tinanggap upang magtrabaho sa departamento ng Pangulo. Sabi pa sa tsismis, siya raw ang tao ni Ariel, at the same si Ariel na assistant ng presidente. Si Ariel daw ay nagpakahirap para sa kanya,
kahit na tumalikod kay Joseph at pinilit si Joseph na magbitiw sa kumpanya. Itinuring ng lahat si Ariel bilang pangalawang pinakamagandang babae sa kumpanya, isang diyosa sa puso ng marami. Hindi nakakagulat na siya ang naging focus ng atensyon ng maraming tao. Lahat sila ay curious kung ano ang relasyon nila ni Leon, at kung ano ang nagtulak sa kanya para maging sobrang protection kay Leon. Kung iisipin na hindi pa nagka-boyfriend si Ariel, lihim na nahulaan ng marami na baka boyfriend ni Ariel si Leon. Nagsimulang kumalat ang tsismis na parang apoy. Malamang na hindi pinangarap ni na Leon at Ariel na marami sa kanilang mga kasamahan ang nagtatambak ng mga kasinungalingan sa likod ng kanilang mga kasinungalingan at itinuring silang mag-asawa. Maaaring mapanganib kung minsan ang mga alingaw-ngaw. Kawawa naman sina Leon at Ariel, ni isa sa kanila ay walang alam sa nangyari. Pagkababa ng trabaho, dumiretso si Leon sa kanyang motorsiklo patungo sa pinakamalaking flea market sa Springfield City. Ayon sa mga record na minana sa kanyang memorya, mayroong isang tiyak na pattern na tinatawag na Energy Convergence Circle na maaaring magamit upang ituon ang espiritual na enerhiya. Ito ay lubos na nakakatulong sa pagpapabilis ng pagtitipon at pagpino ng kanyang espiritual na enerhiya, dahil pinahintulutan nito ang kanyang pagpino ng enerhiya na dumami sa kalahati lamang ng pagsisikap. Ang bundok sa likod ng villa ay puno ng espiritual na enerhiya, kaya pinlano ni Leon na i-set up ang kanyang Energy Converge Circle sa bundok upang makita kung maaari nitong mapataas ang bilis ng kanyang pagpipino ng enerhiya. Gayunpaman, kailangan niya ng jade para i-set up ang Energy Convergence Circle. Ang natural na jade ay sagana sa espiritual na enerhiya, at ang epekto ng Energy Convergence Circle ay tumaas ng proporsyonal sa dami ng espiritual na enerhiya sa loob ng jade. Nagtungo si Leon sa flea market upang bumili ng ilan sa jade na iyon at i-set up ang circle. Sa isang lugar sa labas ng Antigua Flea Market, ipinarado lang ni Leon ang kanyang motorsiklo nang makita niyang nakabukas ang pinto ng isang Porsche sa di kalayuan. Bumaba sa sasakyan ang isang lalaki at isang babae, at sila ay walang iba kundi si Marilyn, ang dating asawa ni Leon, at si Brody, ang lalaking pinalit ni Marilyn kay Leon. Lumingon ang dalawa at agad na nakita si Leon. Hindi maiiwasan na magkaroon ng ilang galit sa isa't isa. Agad na lumitaw sa pagitan nila ang mga pagalit na spark. Well. Hindi ba ito si Leon ang munting kakol? Ngumisi si Brody at umakbay na nakahawak ang kamay sa balingkinitang baywang ni Marilyn. May sakit ka ba sa ulo, Leon? Ikaw at ako ay hiwalay na. Bakit mo pa ako ginugulo? At sinundan mo pa ako hanggang dito. Pervert stalker. Si Marilyn ay may hitsura ng disgusto. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sinong gustong mang-stalk sa'yo? I'm here to buy stuff. Saan ka ba nakakuha ng ganyang confidence para akusahan ako? Tinapunan ni Leon si Marilyn ng malamig na tingin. For the record, una siyang nakaramdam ng galit at lungkot matapos siyang lokohin ni Marilyn, at may time pa nga na wala siyang naramdaman kundi hiya. Gayunpaman, hindi na niya naramdaman ang parehong paraan tulad ng naramdaman niya noong nakita niya itong muli. Naiinis siya ng higit sa anupaman, at nadama ng isang bahagi sa kanya na hindi siya katumbas ng lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap. Nandito ka para bumili ng isang bagay. Paanong ang isang dumi, poor loser na tulad mo ay magkakaroon ng pera para bumili ng kahit ano? Ano ang kinuha mo sa amin? Ilang pipi na 3 taong gulang. Sarcastic na sambit ni Marilyn. Oh, but that might not be the case though. Nakalimutan mo ba, he got cozy with Iris Young. Malamang may pera pa siya salamat sa kabaitan ni Miss Young. Sabi ni Brody na may nakakatakot na ekspresyon. It makes sense. Pero bakit wala si Miss Young dito sa kanya? Hindi ba kakaiba? Baka sa wakas ay nalaglag na niya ang kanyang sorry. Tumingin si Marilyn sa paligid, at nakumpirma na hindi kasama ni Iris si Leon, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Hindi ba normal lang na itapon ang isang tulad niya? Wala siyang kwenta, hinding-hindi siya iisipin ni Iris kahit lumuhod at dilaan niya ang high heels ni Iris. Malamig na ngumiti si Brody. Galing ni Iris,
Isang pagkagusto sa ilang pamilya, na naging dahilan upang maniwala si Brody na hinding-hindi niya kukunin si Leon. Matapos makitang mag-isa si Leon na dumarating doon sakay ng isang sira-sirang motorsiklo, lalo siyang kumbinsido na ang insidente sa Civil Records Office ay pawang nagkataon lamang. Si Iris ay hindi kailanman magiging kasintahan ni Leon. Tapos ka na ba sa katarantiduhan mo? Kung gayon, I appreciate it if you move the hell aside instead of blocking the way like a bunch of rat pigs, malamig na sabi ni Leon. Noong nakaraan, malamang natitiisin lang niya ang pangungutya ni na Marilyn at Brody, ngunit mula nang matanggap niya ang mana ng kanyang mga ninuno, ang kanyang buong pagkatao ay muling isinilang at ang kanyang katapangan ay naging mas mahigpit. Kung hindi mabali ng mga patpat at bato ang kanyang mga buto, ang isang pares ng mga salita mula kay Brody at Marilyn ay halos hindi makakasakit sa kanya. Anak ka ng tinapa, how dare you talk to me like that? Ang galit ay damaloy sa mga ugat ni Brody, at hinawakan niya ang kwelyo ni Leon gamit ang isang kamay bago nagtaas ng kamao gamit ang kabilang kamay. Gayunpaman, ang kanyang mga paggalaw ay ganap na nagyelo, nang tumingin siya sa nagyayelong mga mata ni Leon, at hindi niya tinuloy ang suntok. Makinig kang mabuti, Wolf. Ito ay isang babala, lumayo ka kay Marilyn. Kapag hinaharas mo siya muli, ay sumusumpa ako sa Diyos, na papatayin kita. Babala ni Brody na may malungkot na ekspresyon. Naikuyong ng mariin ni Leon ang kanyang kamao ngunit agad din naman itong niluwagan. Ang mga Sullivans ay napakayaman, at hindi sila ang uri ng mga tao na dapat magalit. Dahil isang paraan pa rin si Leon upang maabot ang tunay na lakas, ayaw niyang magkaroon ng anumang salungatan kay Brody sa lalong madaling panahon dahil ito ay makakasama lamang sa kanya. Nakakaasar, malamig nang umuso si Brody at kumalas ang pagkakahawak sa kwelyo ni Leon. Hindi na nagsalita si Leon at tahimik na naglakad patungo sa flea market. Why'd you let him go, babe? Bakit hindi mo siya pinalo? Talunan lang si Leon at hindi na niya girlfriend si Iris. She dumped him already. Malungkot na sabi ni Marilyn. 2 beses siyang sinampal ni Iris sa Civil Records Office noong araw na iyon, at dahil alam niyang wala siyang kapangyarihang maghiganti kay Iris, naging tanging outlet niya si Leon para ibuhos ang lahat ng galit niya. Labis siyang nalungkot matapos makitang umalis si Leon ng ganoon. Gago ka ba? Nagmamadali tayong pumunta dito nang wala ang mga bodyguard namin. Mas matangkad at mas malakas ang lalaking iyon kaysa sa akin. Paano ako mananalo laban sa kanya ng mag-isa? Sinamaan ng tingin ni Brody si Marilyn. Siya ay lumaki sa layaw, at ang kanyang figure ay hamina pagkatapos nagugulin ang kanyang mga nakaraang taon sa pagpapakasawa sa mga babae at alak. Ang kanyang katawan ay walang lakas, at kahit na si Leon ay maaaring magkaroon ng bahagyang payat na figure, hindi siya maaaring maging katapat para kay Leon. Sa bagay na iyon, alam pa rin niya ang kanyang mga limitasyon. Hindi nakaimik si Marilyn at nahihirapan pa ring tanggapin. Then what are you doing to do? Papaalisin mo na lang ba siya ng ganyan? Siyempre hindi. I'll ask the bodyguard to come over right now. Kung magkita tayo ulit mamaya, bubugbugin ko siya for sure. Isang marahas na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Brody at inilabas niya ang kanyang cellphone para tumawag. Gusto ko ang tunog niyan. Nagliwanag ang mga mata ni Marilyn, at sa wakas ay sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Mayroong maraming mga uri ng mga tindahan doon sa flea market, na may ilang mga specialized sa gemstones. Ang iba pang mga tindahan ay nag-aalok ng mga anti-gang panulat at kagamitan sa pagpipinta, habang ang ilan ay nagbebenta ng mga gamit na nakuha mula sa kayamanan. Isa itong napakasiglang lugar, at makikita ng isa ang lahat ng uri ng kakaibang bagay na ibinebenta doon. Naglibot si Leon sa ilang mga tindahan ng gemstone at nagkaroon ng pangkalahatang ideya kung paano gumagana ang jade market. Ang jade na ibinebenta doon ay halos nahahati sa 2 kategorya. Ang una ay hilaw na bato ng jade, at ang pangalawa ay jadeite na inukit alinman sa mga estatwa o alahas. Ang natural na jade na naglalaman ng espiritual na enerhiya ay karaniwang may magandang kalidad. Ang mas malakas na espiritual na enerhiya ay katumbas ng mas mataas na kalidad,
hindi banggitin ang mas mataas na mga presyo para sa isang tapos na produkto. Nagustuhan ni Leon ang ilang natapos na piraso ng jade na may malakas na espiritual na enerhiya, ngunit nakita niya na ang presyo ay hindi bababa sa ilang daang libo, kung minsan ay umaabot pa sa 1,000,000. Ang presyo ay hindi isang malaking isyo at mas nababahala siya sa kanilang maliit na sukat. Kaya naman nagpasya si Leon na bumisita sa isa pang tindahan sa tabi nila. Mas mura doon, at ang mga piraso ng jade na bato ay medyo malalaki. Madaling makita ng isang tao na may jadeite sa loob ng mga bato, ngunit hindi masabi ni Leon kung gaano karami ang nilalaman nito. Iyon ay maaaring maging sanhi ng isang mamimili na makakuha ng mas kaunting halaga para sa kung ano ang kanilang binayaran, ngunit ito ay hindi isang bagay na gumugulo kay Leon. Dahil ang enerhiya na kanyang pinino ay nagmula sa kalikasan, siya ay may likas na kakayahang makaramdam ng anuman o anumang bagay na may espiritual na enerhiya. Ito ay maihahalin tulad sa isang real-life cheat code dahil walang hilaw na bato ng jade ang makakatakas sa kanyang mga mata hanggat naglalaman ito ng malakas at mayamang espiritual na enerhiya. Isang tindahan na pinangalan ng Prosperity Jade ang nakikita ng magandang daloy ng mga customer nang maabot nito ang rurok, ng panahon kung kailan karaniwang tumatangkilik ang mga mamimili sa gabi sa palengke. Pumasok si Leon sa tindahan at bumangga sa kay Brody at Marilyn. Ikaw na naman Wolf, para kang lamok na hindi basta-basta makawala. Kanina lang binalaan kita na huwag mo nang asarin si Marilyn. Humihingi ka, alam mo yan. Galit na galit si Brody at mariing tinitigan si Leon. Walang nanliligaw sa kanya. Sinabi ko na sa inyong dalawa na nandito ako para kumuha ng kung ano-ano. Huwag kayong maging unreasonable, malamig na sagot ni Leon. Hindi niya akalain na makakabangga niya ang mga ito nang mabilis kapag ang flea market ay napakalaking lugar. I'm not buying your nonsense. Pumasok ka kaagad pagtapak namin sa tindahang ito. That's too big of a coincidence. Bakit kailangan mong magsinungaling? Dahil ba ayaw ni Iris ng walang kwentang piraso na basurang katulad mo? Si Marilyn ay may hitsura ng paghamak sa mukha niya. Sila ni Brody ay lihim na umaasa na magkikita silang muli ni Leon para maturuan nila ng leksyon si Leon, ngunit ang ginawa niyang pag-estok sa kanya ay halatang may masamang balak ito sa kanya. Ito ay isang ganap na kakaibang katwiran sa kabuuan. Wala akong oras makipaglaro sa mga laro mo. Hindi pinansin ni Leon sina Brody at Marilyn at dir-diretsyong naglakad patungo sa lugar kung saan ipinagbibili ang hilaw na batong jade. Hindi ka makakawala ng ganoon kadali. Hindi mo na siya papayagang umalis muli ngayong nandito na ang mga bodyguard, mahal. Malamig na ngumiti si Marilyn at inutusan ang dalawang bodyguard na nasa likod niya, Hoy, kayong dalawa. Bugbugin niyo yang talunan at turuan niyo siya ng leksyon. Ang dalawang bodyguard ay humakbang nang matanggap ang kanyang utos at tumayo sa magkabilang gilid ni Leon upang harangan siya. Umasim ang ekspresyon ni Leon, at tahimik niyang ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya para pumasok sa defensive posture. Sa puntong iyon, maging ang gwardya na namamahala sa pag-iingat ng tindahan ay naalerto. Pinalibutan sila ng isa pang 5 o kaya'y matipuno, mabangis na mga binata. Ang lalaking nanguna sa iba ay may peklat na mga 4 o 5 sentimetro ang haba sa kaliwang pisngi. Sa unang tingin, mukha siyang walang awa na individual at hindi dapat pakialaman. Ano ang sinusubukan ninyong gawin? Binabalaan ko kayo, hindi ito ang lugar para makipag-away. Ang sinumang nagdudulot ng kaguluhan dito ay kailangang dalhin ang mga kahihinatnan. Malamig at mahigpit ang tingin ng lalaking may pilat, at tinitigan niya ng masama sina Brody at Marilyn. Alam niyang si Marilyn ang nagsimula ng insidente, kaya natural lang na magalit ito sa kanya at kay Brody. Hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Awkward na ngumiti si Brody, at walang segundo na commandant sa dalawang bodyguard, senyales para sa kanila na umatras. Isa siya sa mga mayamang binata sa upper-class circle at narinig na niya ang tungkol kay Prosperity Jade dati. Alam niya na ang tindahan ay may suporta ng mga tao mula sa underworld, at hindi niya kayang e-provoke lang sila. Babe, bakit?
Hindi matanggap ni Marilyn ang nangyayari, ngunit pinutol siya ni Brody bago pa man siya makapagsalita ng anuman, tumigil ka nga sa kalokohan mo. Pinandilatan ni Brody si Marilyn, sa kahininaan ang boses at sinabing, napakamakapangyarihan ng lahat ng mga tao dito. Wala tayong mapapala sa paggawa ng gulo dito. At saka, hindi naman basta-basta makakatakas ang loser na si Leon. Pwede pa tayong magturo ng isang leksyon sa kanya kapag umalis tayo sa shop na ito. Ang kanyang sinabi ay nagbigay kay Marilyn ng isang biglaang pagkaunawa. Sa wakas, masunurin niyang itinikom ang kanyang bibig at iniwasang maging masyadong mapilit sa sitwasyon. Pumunta tayo roon at tingnan ang ilan sa mga artifact ng Jade. Ilang araw na lang ay darating na ang kaarawan ni Lolo, kaya't huwag na tayong magambala para lamang pumili ng tamang regalo sa kaarawan. Hinawakan ni Brody ang braso ni Marilyn, at naglakad ang dalawa patungo sa lugar kung saan may mga artifact ng Jade na binibenta. Ang tindahan ay nahahati sa dalawang lugar, ang kaliwa ay kung saan ipinakita ang mga natapos na produkto ng Jade, habang ang kanan ay para sa mga hilaw na bato ng Jade. Tiningnan ni Brody at Marilyn ang ilan sa mga bagay na nakadisplay ng mahabang sandali, ngunit wala silang nakitang anumang bagay na maaaring maging perpektong regalo sa kaarawan. Mayroong lahat ng uri ng mga natapos na produkto ng Jade sa Prosperity Jade, mula sa mid-range hanggang high-end. Ang ilan sa mga bagay ay ginawa rin mula sa mataas na kalidad na Jade. Gayunpaman, ang mataas na kalidad na Jade ay kadalasang napakahirap makuha. Ang kanilang pambihira at halaga ay katumbas ng kanilang sukat. May ilang dekalidad na produktong Jade na ibinebenta doon, ngunit karamihan sa mga ito ay mga figure na Jade, mga hayop na Jade, at alahas. Nagpaplano si Brody na bumili ng dekalidad na produkto ng Jade para sa regalo sa kaarawan ng kanyang lolo, ngunit ang isang partikular na estatwa ay medyo malaki, at may kakulangan din ng mga dekalidad na natapos na produkto para sa pagbebenta. Ang mayroon lamang sila ay ilang mga mid to high-end na mga produkto sa stock, ngunit ang mga item na tulad ng kalidad ay mas mababa sa opinyon ni Brody. Ang isang natatangi at mataas na kalidad na Jade statue tulad ng binalak niyang bilhin ay karaniwang ginawa upang e-order ng hindi bababa sa isang buwan ng maaga. Si Brody, gayunpaman, ay naghahanap upang bumili ng isa na handa na. Kabanata 65. Darling, bakit hindi pa tayo tumingin sa ibang tindahan kung wala tayong mahanap dito? Mungkahi ni Marilyn. Umiling si Brody. Walang kwenta, ang tindahan na ito ang pinakamalaki at pinakasikat dito. Kung walang mga dekalidad na produkto dito, mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng mga ito ang ibang mga tindahan. Magsasayang lang tayo ng oras kung tayo ay pumunta doon. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Nadurog ang puso ni Marilyn. Kakakuha lang niya ng marriage certificate nila ni Brody 2 araw na ang nakakaraan, at ito ang unang pagkakataon na opisyal siyang iniuwi ni Brody para makipagkita sa kanyang mga nakatatanda. Higit pa rito, ito rin ay isang napakahalagang okasyon dahil birthday banquet noon. Kailangan nilang dalawa na makakuha ng magandang regalo sa kaarawan at gumawa ng magandang unang impression. Ang mga substandard na produkto ay hindi ito makakatulong. Paano kung titingnan natin ang mga hilaw na bato ng Jade doon? Kung makakahanap tayo ng isa na sapat, maaari nating hilingin sa isang dalubhasang manggagawa na iukit ang natapos na produkto sa loob ng ilang araw. Magagawa natin ito sa oras para sa birthday banquet ni Lolo. Nag-isip sandali si Brody at nagmungkahi. Alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa pag-isip tungkol sa halaga ng mga hilaw na gemstones. Bagamat hindi niya iyon libangan, maaari niyang subukan ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagbili ng isang piraso o dalawa kung makatagpo siya ng anumang mga hilaw na bato ng Jade na tila may magandang halaga. Ang isa pang pagpipilian ay ang magbayad ng mataas na presyo kung may nag-alok na magbenta ng dekalidad na material. Sa madaling salita, hindi mahirap makakuha ng isang tao na mag-ukit ng isang rebulto sa maikling panahon kung makakakuha siya ng angkop na piraso ng hilaw na bato ng Jade. Sa isang tabi, ipinikit ni Leon ang kanyang mga mata at tahimik na naramdaman ang espiritual na enerhiya sa piraso ng hilaw na bato ng Jade.
Ang mga hanay ng pinong pawis ay lumitaw sa kanyang noo, ngunit wala pa rin siyang naramdamang espiritual na enerhiya sa hilaw na bato ng jade. Susuko na sana siya nang biglang lumabas sa jade ang isang malakas at transcendent na purong aura. Naglaho ito ng kasing bilis ng paglitaw nito. Magbabayad ako ng 300,000 para dito. Biglang nagmulat ng mata si Leon at agad na nagpasya na bilhin ang jade na iyon. Handa na siyang magbayad nang biglang sumigaw ang isang boses, magbibigay ako ng 400,000. Malamig na ngumiti si Brody, at ibinaling ang ulo para tingnan si Leon, at naglagay ng mapanuksong ekspresyon. Lagi na lang ikaw, Wolf. Hindi ko inaasahan na nandito ka pa. Hindi ko maiwasang mag-cruise ang landas ng aking kaaway. Ikaw, bumaba ang mukha ni Leon. Ang hilaw na jade na batong iyon ay babayaran na lamang para maging kanya, nang si Brody ay dapat na lumitaw ng wala sa oras at sumuko. Kahit sino sa posisyon ni Leon ay hindi magiging masaya. Si Leon ang unang pumili ng jade at nakipagnegosasyon na sa presyo, ngunit ginawang komplikado ni Brody ang sitwasyon at pinahirapan si Leon. Walang alinlangan na ito ay isang bagay na hindi makatwiran, ngunit nadama ni Brody na hindi na kailangang maging makatwiran dahil siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya. 500,000, kinagat ni Leon ang kanyang mga ngipin. Hindi ngayon ang oras para makipagtalo. Kailangan niyang kunin muna ang jade bago ang anumang bagay. Paano makakakuha ng 500,000 ang isang walang kwentang tulad mo? Ganon kalaki ba ang pera mo? Tiningnan siya ni Marilyn ng masama. Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Brody. Eksakto, ito ay 500,000, hindi 50 bucks. Saan kukuha ng ganoong klaseng pera ang isang talunan? Sa palagay ko ay kinukuha mo lang ang halagang iyan para gumawa ng gulo. Ngumisi si Brody. May pera man ako o wala ay walang kinalaman sa iyo. I don't need you to worry about me. At sa usapin ng gulo, sigurado akong matalino ka para malaman kung sino ang nanggugulo dito. Sinamaan siya ng tingin ni Leon. I have my eye on this piece. There are a bunch of others you can choose from, and this one was never in your plans at all. Nagtaas ka lang ng presyo because I made an offer. That's unreasonable in itself. You're damn right it is. I am being unreasonable. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Sa tingin mo maaari mong subukang magpanggap na mas mayaman kaysa sa hitsura mo. I'm curious lang kung gaano ka katagal magtagal. Mag-aalok ako ng 600,000. Napangisi si Brody dahil siya ang batang may-ari ng Sullivan Enterprises. Si Leon ay maglalaro lamang ng kanyang kamay sa pamamagitan ng pagsisikap na kumpletuhin kung sino sa kanila ang mas mayaman. 700,000, lalong umasim ang mukha ni Leon. Kung tama ang naramdaman niya kanina, halos tiyak na may napakalakas at purong enerhiya na nagmumula sa loob ng hilaw na batong jade na iyon. Ito ay higit pa sa sapat na para mag-set up ng energy convergence circle. Determinado siyang huwag sumuko sa napakagandang piraso ng jade ng ganoon kadali. 800,000, nagpatuloy si Brody sa pagtaas ng presyo. 900,000, kinagat ni Leon ang kanyang mga ngipin. 1,000,000, tumingin si Brody kay Leon na may mapanuksong ekspresyon. Namula ang mukha ni Leon. Ang kanyang kabuuang asset ay 1.4 milyon lamang. Hindi kasama ang $7,000 na gastusin sa pagpapagamot na kanyang tinire para kay Serena at ang $300,000 na security deposit na kakabayad lang niya. Mahigit 1.3 milyon na lang ang natitira sa kanya. Saan siya kukuha ng dagdag na pera para ikaribal ang alok ni Brody? 1,000,000. Ang maliit na piraso ng hilaw na bato ng jade na iyon ay umabot ng 1,000,000 sa bidding war na iyon. Baliw ba ang dalawang lalaking iyon? This is beyond crazy. I think something's wrong with their brains. Totoo, kahit na naglalaman ito ng kakaibang cream clear jadeite, hindi pa rin ito katumbas ng halaga ng $1,000,000. Pareho silang patay ang utak, mga tanga. Iyon lang ang paliwanag sa mga kinikilos nila. Huminga ng malalim ang mga nanunood at tumingin kay Leon at Brody na parang nakatingin sa dalawang mga payaso.
Kahit na ang malaking piraso ng cream clear jadeite na nakuha ng matandang tindera kanina ay naibenta lang sa halagang wala pang 900,000. Maliban kung ang jade stone ang dalawang joker na iyon ay nagkaroon ng bidding war over, at may parehong dami ng cream clear na jadeite at ito ay isang dekalidad na produkto na may kawili-wiling pattern, ito ang magiging pinakamasamang deal sa kasaysayan ng mga deal kung magbabayad sila ng 1,000,000 para dito. Hindi lang ang mga customer ang nagulat, maging ang makaranasang tindera. Natigilan si Kay Jacobson. Hindi niya inaasahan na ang isang piraso ng hilaw na bato ng jade ay aabot sa mataas na presyo na 1,000,000 sa isang bidding war, at nagsimula siyang seryosong magduda kung sina Leon at Brody ay matino pa nga ba noong una. Sa anumang kaso, makikinabang lamang siya sa kanilang katangahan, at ito ay lubos na kasiya siya para sa kanya na makita kung ano ang mangyayari. Go on, Leon. Bid higher. That is, if you have what it takes. Ganun ka ba kabilis sumuko? Panunuya ni Brody. Magbabayad ako ng 1.1 milyon. Ang mukha ni Leon ay namutla at ang kanyang kalooban ay lumubog sa ilalim. Inalok niya ang halos buong net worth niya para sa presyo. Kung tataasan ni Brody ang presyo sa 1.2 milyon, wala siyang magagawa kundi ang pumayag kahit iyon na ang huling bagay na gusto niyang gawin. Darling, nagtaas lang siya ng presyo ng 100,000, ibig sabihin hindi na siya makakataas pa riyan. Bid 1.2 milyon at tapusin mo siya. Tuwang-tuwang sabi ni Marilyn. Huwag kang ang katawa-tawa. Ang hilaw na jade stone na ganito ay nagkakahalaga siguro ng 300,000. Makakabili tayo ng load sa kanila ng 1,000,000. Akala mo ba sasayangin ko ang pera ko sa katangahan ng ganyan? Galit na saway ni Brody. Narinig niya ang usapan ng lahat kanina. Kahit na ang hilaw na bato ng jade na iyon ay naglalaman ng cream clear na jadeite, ang pagbabayad ng ganoong uri ng pera para dito ay sadyang katangahan. Higit pa rito, ang posibilidad na naglalaman ito ng cream clear jadeite ay napakababa. Hindi tulad ng mga ganitong piraso ay madaling mahanap. Kahit na ang pamilya ni Brody ay nagpatakbo ng minahan ng ginto, hinding-hindi niya basta-basta sasayangin ang kanyang pera ng ganoon. Alam kong gusto mo akong magbid ng 1.2 milyon, Leon, pero hindi ako papayag na gawin mo ang gusto mo. Kung gusto mo ng husto ang piraso ng jade na iyon, makukuha mo ito sa halagang 1.1 milyon. Hindi ako pupunta, at aliwin ka sa iyong mga hangal na laro. Tumawa si Brody na may bahid ng panunuya sa kanyang ekspresyon. Hindi niya sinasadyang bilhin ang hilaw na batong iyon sa simula pa lang, at pinataas lang niya ang kanyang bid para sadyang guluhin si Leon at gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Inakala ni Brody na si Leon ay may parehong layunin tulad ng ginawa niya, nalinlangin siya sa pagbabayad ng hanggal na pera para dito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtaas ng presyo. Kung nag-alok nga si Brody ng bid na 1.2 milyon para sa raw na jade stone, tithil na ni Leon ang pagbid at hahayaan si Brody na magkaroon nito. Matapos lumaki ang sitwasyon ng ganoon kalayo, malinaw sa lahat ng naruroon na ang taong dumaan sa pagbili ng hilaw na batong jade na iyon ay isang tanga. Ayaw ni Brody na maging taong iyon, dahil naramdaman niyang ang ganoong karangalan, ang dapat na iwan para kay Leon. Ikaw. Galit na galit si Leon na ramdam niya ang pagkirot ng kanyang loob. Pinangunahan ni Brody si Leon sa landas ng hardin, na naging dahilan upang gumastos ang huli ng higit sa $1,000,000 nang walang magandang dahilan. Ang ganoong halaga ng pera ay hindi isang maliit na halaga para sa kanya, at nararamdaman niya ang kanyang puso na masakit matapos magdusa ng napakalaking kawalan. Niloko lang ng lalaking yun ang kawawang lalaki. Kawawang binata. Mahigit 1,000,000 ang ginastos niya para lang magmukhang tanga sa huli. Magagalit siya sigurado kung ang piraso ng hilaw na bato ng jade na iyon ay magiging walang kwenta. Ang lahat ay dumating sa biglaang pagkaunawa at nagsimulang tumingin kay Leon ng may habag at paghamak. Naramdaman nilang lahat na si Leon ang epitome ng isang hangal. Pinigil ni Leon ang galit sa kanyang puso. Maaaring nalinlang siya ni Brody, ngunit kahit papaano ay nagtagumpay siya sa pagkuha ng piraso ng hilaw na bato ng jade. Ang tanging bagay na natitira para sa kanya ay ang pag-asa na ang jade ay maaaring magbigay sa kanya ng kung ano ang gusto niya.
Pagkatapos ng lahat, ang pagkabigo nito sa kanya ang huling bagay na gusto niya. Isa na talaga siyang tanga kung mangyayari iyon. Papayag ka na lang sa kanya. Hindi ka ba masyadong nagiging madali sa kanya? Medyo malungkot na tanong ni Marilyn. Ako, going on easy him. Siyempre hindi. Alam mo naman kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan niya diba? Kawawa siya. Wala siya. Paano siya mag-fork out ng 1,000,000? I wonder kung paano niya ito ipapaliwanag sa tindahan ng may-ari kung hindi siya makakabayad mamaya. Ngumisi si Brody. Ay oo nga pala, nakalimutan ko na sana kung hindi mo pinaalalahanan. Natauhan si Marilyn at sabay ngisi. Alam ang background ni Leon, hindi siya makabuo ng higit sa 1,000,000. Napakatalino talaga ng paraan ni Brody sa panlilinlang kay Leon ng big time at itaboy siya sa dead end. Para kay Marilyn, ang kanyang mga aksyon ay isang malinaw na senyales ng kakayahan ng kanyang asawa, na ang talino ay nangunguna sa isang walang kwentang tao tulad ni Leon. Iyon ba ay sa pamamagitan ng card o sa pamamagitan ng bank transfer, binata? Bumaba ang mukha ni Kai at hindi niya maipalibot ang kanyang ulo kung bakit may handang magbayad ng higit sa 1,000,000 para sa batong iyon. Nang marinig ang sinabi ni Brody kanina, napagtanto ni Kai na sadyang nagdudulot ng gulo si Leon sa pamamagitan ng paggawa ng mga bid na hindi niya mababayaran. Kung ganoon nga, sisiguraduhin ni Kai na si Leon ang magdaranas ng kahihinatnan. Card, pakiusap. Kinuha ni Leon ang bank card at inihagis sa counter sa harap ni Kai. Card, you're bringing your game to your act. Man, natatawa ako dito. Nagpalitan ng nakakatuwang tingin si Brody kay Marilyn. Si Leon ay walang nakuha kahit 1 sentimo mula sa kanyang diborsyo. Ilang araw na ang nakalipas mula nang makumplito ang diborsyo, at hindi naniniwala si Brody o Marilyn na makakapagbigay siya ng 1,000,000. Ang Supreme Card ng River City Bank. Nagulat si Kai nang tingnan niya ng maigi ang bank card. Marami sa mga tao sa loob ng tindahan ay mayayaman at may alam. Hindi nagtagal bago nila napagtanto na ang card ay ang Supreme Card ng River City Bank. Saang kuweba kaya gumapang ang pipong mag-asawang iyon? Ang bank card na ibinigay ng binata ay ang Supreme Card ng River City Bank. Medyo matapang ang mag-asawang iyon na akusahan siyang mahirap. Agad na naging clown sina Brody at Marilyn sa paningin ng lahat. Walang iba kundi pangungutya at panghahamak na mga titig na itinuro sa kanila ng lahat. Ang sinuman sa Springfield City na nagmamay-ari ng Supreme Card ng River City Bank ay maaaring mayaman, mula sa matataas na uri ng mga elite, ang direktang inapo ng isang kilalang pamilya, o may malakas na koneksyon sa gayong mga tao. Ang isang tulad niyan ay hinding-hindi kakapusin sa pera. Paano? Imposible yun. Natulala sina Brody at Marilyn. Pareho nilang alam ang River City Bank pati na rin ang bigat na dinadala ng Supreme Card ng River City Bank. Maging si Brody ay gumamit lamang ng Platinum Card ng River City Bank na hawak. Kahit gaano kalakas ang mga Sullivans, isa lamang silang pangalawang ranggo na mayayamang pamilya at hindi pa kwalipikadong tumanggap ng pinakamataas na antas ng Supreme Card. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. How is that possible? How could a loser like him have River City Bank Supreme Card? Hindi makapaniwala si Brody sa kanyang nakita. Si Iris ba ang nagbigay nito? Agad na pumasok sa isip ni Marilyn ang kaisipang iyon at tila kumonekta siya sa mga tuldok. But I thought he isn't in a relationship with Iris. Why would Iris give him River City Bank Supreme Card, unless magkasama sila? Pagkasabi niya noon, marahas na umiling si Brody na para bang hindi niya kayang tanggapin ang ganoong kalupit na katotohanan. Si Iris ang dream goddess niya, at hinding-hindi niya matatanggap ang katotohanan na si Iris ang girlfriend ni Leon kahit na ginawa ni Leon ang Supreme Card ng River City Bank. Walang paraan na ang isang walang kwentang talunan na tulad ni Leon ay maaaring maging karapat-dapat sa isang taong kasing mahal at kasing ganda ni Iris. Maaari niya itong dayain para ibigay ito sa kanya para sa lahat ng nalalaman natin. Naiinggit si Marilyn.
Akala niya noong una, ang paghihiwalay niya kay Leon ay magdudulot sa kanya ng depresyon at baka maging pulubi pa siya. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng isang mahigpit na sampal sa mukha. Matapos siyang iwan, pinakiramdaman ni Leon si Iris sa isang kisap mata at nagtagumpay pa siyang makuha ang Supreme Card ng River City Bank mula kay Iris. Tiyak na siya ay nabubuhay sa mataas na buhay nitong mga nakaraang araw. Paano kaya ni Marilyn natanggapin ang lahat ng iyon kung ang talunan na itinuring ng kanyang pamilya bilang mas mababa pa kaysa sa isang aso, ay nabuhay na mas mahusay kaysa sa kanya? Tama ka, siguradong nakuha niya ito kay Iris sa pamamagitan ng panluloko at panlilinlang. At saka, walang paraan sa impyerno na maniniwala ako na makikipagrelasyon si Iris sa kanya. At ang pagtigil sa kanyang bid sa 1.1 milyon ay isang senyales na hindi man lang siya confident sa pera na meron siya, baka wala na siyang pera sa card na iyon, walang kwenta. Ngumisi si Brody. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Leon ang Supreme Card, ngunit sigurado siya sa isang bagay, na kung ang pag-aatubili na gumawa ng mas malaking bid ay anumang bagay na dapat gawin, pagkatapos ay naabot ni Leon ang limitasyon sa 1.1 milyon. Sa pag-aakalang si Leon ang nobyo ni Iris, malamang na imposible para sa kanya na makaramdam ng ganoon sa mahigit 1.1 milyon lamang. Dapat mayroong higit pa sa likod nito. Oo nga, tignan natin kung magiging suplado pa siya kung walang makukuhang mahalagang bagay sa batong iyon. Bumalik ang ngiti sa mukha ni Marilyn. Kung itataya ni Leon ang lahat ng kanyang net worth dito, baka ibalik lang ng batong iyon si Leon sa kahirapan at gawing tanga para pamunuan ang lahat ng mga tanga. Wala sa mood si Kai na libangin sina Brody at Marilyn. Awkward siyang ngumiti at bahagyang gumalang habang nagtatanong kay Leon, "Pwede ko bang itanong ang apelyido mo, please?" "Ito ay Wolf. Mr. Wolf, I didn't mean to offend you kanina. I'd like to apologize for my attitude." Nakangiting paghingi ng tawad ni Kai. Nag-iingat siya upang maiwasang magulo ang mga balahibo ni Leon matapos malaman na malamang nakamag-anak si Leon ng isang makapangyarihang pamilya. "Ayos lang. Sige na, swipe mo na ang card ko." Nakangiting umiling si Leon at inalis ang walang kwentang pangyayaring iyon. Pagkatapos magbayad ng pera, ibinigay ni Leon ang hilaw na bato ng jade sa isa sa mga tauhan, na agad na sinimulan ang pagputol ng bato sa lugar. Nagbayad siya ng 1.1 milyon para sa hilaw na batong jade na iyon nang hindi alam kung naglalaman ito ng katumbas ng halaga o mas mahalaga kaysa cream clear jadeite. I have the same doubts. Nakakahiya naman kung anuman ang nakuha niyan ay hindi katumbas ng halaga ng binayaran niya. Nagsimulang magtsismisan ang mga nanunood, ngunit dahil misteryo pa rin ang kaugnayan ni Leon sa matataas na uri, ay nagbulungan na lamang ang lahat dahil sa takot na libakin siya ng malakas. Kung tutuusin, nagbayad siya ng napakataas na presyo para sa piraso ng hilaw na bato ng jade, at natural lang nakakaunti ang mga tao na optimistiko. Nang kunin ng mga tauhan ang kutsilyo at pinutol, puno ang loob ng buhangin at graba. Walang anuman. Nako, wala sa loob. Ang laki ng hilaw na batong jade na iyon ay mas maliit na ngayon. Sa tingin ko, ito ay isang kawalan pa rin kahit na sa kalaunan ay naglalaman ito ng masalimuot na pattern cream clear jadeite. Nagsimulang malungkot ang karamihan. Batay sa kasalukuyang kalakaran, si Leon ay haharap sa matinding kawalan kung ang hilaw na batong jade na iyon ay gumawa ng anuman maliban sa pinakamagandang kalidad na malinaw na jadeite. Ang malinaw na jadeite ay mas bihira at mas mahalaga kaysa cream clear jadeite. Halos walang posibilidad na mapaloob ito sa piraso ng hilaw na batong jade. Ito ay hindi makatotohanan. Go on. Keep cutting, mahinahong udyok ni Leon. Ilang beses pang nag-cut ang staff pero puro grabo lang ang lumabas dito sa loob at wala ng iba. Wala pa rin. Iyon ay malabo. Posible ba na walang kahit anong low to mid-grade jadeite sa loob ng batong ito, kahit na mga pea green o flower greens? Ang gulat na naramdaman ng lahat ay hindi man lang sila nag-abalang humagulgol. Ang malas naman ni Leon. Ang mababa, hanggang mid-grade jadeite ay ang pinakamaliit na karaniwang nagagawa ng gayong magandang kalidad na hilaw na bato ng jade, ngunit wala pa ring nakitang ganoong uri.
Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, mas mabuting bumili siya ng isang piraso ng hilaw na bato ng jade na nakuha mula sa pea-green jade. Kahit na makahanap siya ng malinaw na jadeite sa loob, malulagi pa rin si Leon. At ito ay isang bagay lamang kung gaano kalaki ang pagkawalang iyon. Ituloy mo lang ang pagputol. Lumubog ang puso ni Leon at ang katahimikan na sa una ay nagsimulang kumawala. Nagpatuloy ang mga tauhan sa paghiwa ng bato. Ang alikabok ay lumipad kung saan-saan, ngunit gayunpaman, mayroon lamang grabo sa loob na walang mga palatandaan ng jadeite. Ang hilaw na bato ay nabawasan sa isang polygon na bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad. Malinaw sa lahat na ang bato ay isang ordinaryong bato, at ang pagputol nito muli ay walang kabuluhan. Tapos na, walang iba kundi bato sa loob. Bata, sinayang mo lang ang 1.1 milyon. Umiling ang mga nanonood at bumhantong hininga, na may nakikiramay na tingin habang ang iba ay mas sarcastic. Ha. Congratulations, Leon! Bumili ka ng walang kwentang bato sa halagang 1.1 million. Kudos to you for being such a big idiot. Napakalakas ng tawa ni Brody na halos gumulong-gulong siya sa sahig sa kakatawa. Kasabay nito, lihim siyang naaliw sa kay Leon, na nagpa siya na ipagpatuloy ang pagbibid ng 100,000 bucks, kung hindi, siya sana ang tanga. Once a loser, always a loser. Sa wakas nakakuha ka ng pera pero ngayon nilustay mo lahat sa bato. Napakawalang kwenta mo, baka ibaon mo pa ang sarili mo sa butas. Ngumisi si Marilyn. Nakakainis ang ekspresyon niya. Bumaba ang ekspresyon ni Leon. Naramdaman niya ang isang dalisay at malakas na aura mula sa loob ng hilaw na batong jade na iyon, kahit na panandalian. Ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na walang mangyayari pagkatapos na ang hilaw na batong jade ay pinutol. Nagsimula siyang magduda kung nagkakamali ba ang kanyang mga sentido. It can still take one last cut. I'll do this time. Naniwala si Leon sa naramdaman niya kanina at humakbang. Halika na, ang liit na nito. Ang tagal mong putulin ulit sa pag-asang may mahanap ka. Ang payo ko sa'yo ay sumuko ka na lang at tanggapin ang realidad. Totoo, kahit may pea-green jade sa loob, it will be worth maybe 50 bucks, tops. Ano ang 50 bucks kapag natalo ka na ng higit sa 1 milyon? Nagtawanan ang lahat, at nadama ng marami na desperado na si Leon dahil hindi niya kayang sayangin ang perang iyon. Hindi mo ba ililigtas ang maliit na dignidad na natitira mo ngayong dumating na ang mga bagay-bagay sa puntong ito? Kung ako sa'yo, ibababa ko ang ulo ko at aalis na ako dito. Hindi ka man lang ba nahihiya? Ngumiti ng nakakaloko si Brody. Hindi pinansin ni Leon ang pang-aasar ni Brody, itinutok ang pamutol ng bato sa gitna ng bato, at naghatid ng hiwa. Sa loob ng ilang segundo, ang hilaw na bato ng jade na nahati sa kalahati ay nagsimulang kuminang na may berdeng liwanag. Sa pagkataranta ng lahat, mayroong isang piraso ng jadeite sa loob ng hilaw na batong jade na kasing laki ng palma. Ito ay kumikinang na berde. So, ito ay malamang na may mababang uri ng pea-green jadeite. Sa ganoong laki, sulit ang mani kahit na ito ay nasa mas mataas na kalidad na pea-green jadeite. Agreed, malamang mga ilang daan lang talaga. Binaril ng lahat si Leon ng buong paghamak matapos mag-react sa kanilang nakita. Walang maipagmamalaki si Leon nang magbid siya ng 1.1 milyon para sa hilaw na jade stone na iyon at nauwi sa dalawang maliliit na pea-green jadeite. Binuhat sila ni Leon, hinawakan sa kanyang palad, at ipinadala sa kanila ang kanyang panloob na enerhiya. Gaya ng inaasahan, naramdaman niya ang dalawang surge ng napakadalisay na espiritual na enerhiya. Walang alinlangan na natagpuan niya ang gusto niya. Kabanata 70. Tuwang-tuwa si Leon dahil hindi niya inaasahan na ang dalawang batong jade na iyon ay naglalaman ng napakalakas at purong espiritual na enerhiya, sa kabila ng hindi gaanong halaga. Gayunpaman, ang espiritual na enerhiya ay sagana sa loob at ito ay higit pa sa sapat upang i-set up ang Energy Convergence Circle. Kung ito ay mahalaga o hindi sa pera ay walang kahalagahan sa kanya. Ang tanging isyu na nagpasakit sa kanyang ulo ay ang niloko siya ni Brody na gumastos ng higit sa 1 milyon.
Nagbigay lang siya ng isang halaga ng pera, ngunit hindi nagtagal at bumalik siya sa pagiging dukha. Wait, wala ka bang pakialam kung titingnan ko itong dalawang jadeite, Mr. Wolf? Umikot ang talukap ni Kai at naglakad siya palapit. Hindi naman. Sige. Hindi na pinansin ni Leon at binigay sila kay Kai. Habang tinitingnang mabuti ni Kai ang dalawang gemstones, unti-unting naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Dalawang walang kwentang piraso lang sila ng pea green jadeite. Huwag muna silang pag-aralan pa. Ngumisi si Brody. Umasim ang mataimtim na ekspresyon ni Kai at malamig niyang tinitigan si Brody. Ignorante tanga. Sinong nagsabi sa'yo na pea green jadeites ito? Mas karaniwan ang pagkuha ng pea greens, ngunit hindi lahat ng berdeng kulay na bato ay pea green. Masasabi ko sa iyo nang may lubos na katiyakan na ang dalawang pirasong ito ang pinakabihirang at pinakamahalagang Imperial Green Jadeite. Kung saan sinabi iyon ni Kai, parang naghulog siya ng bomba sa karamihan. Ano? Imperial Green? Paano naman ito posible? Laking gulat ng lahat na halos mahulog ang kanilang mga panga sa lupa. Nagpalitan sila ng tingin at nakita ang matinding gulat sa kanilang mga mata. Ang mga Imperial Green ay ang pinakamataas na kalidad na malinaw na berdeng jadeite, at maaari pa itong tawaging pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang mga malilinaw na kulay ay napakabihirang, at ang pagkakataong mahanap ang mga ito ay malamang na isa sa 10,000. Ang mga Imperial Green, sa kabilang banda, ay 100 beses na mas bihira kaysa sa malinaw na mga kulay. Ang presyo sa merkado ng bawat Imperial Green ay kasing taas ng ilang libo. Kung mas transparent ito, mas mataas ang presyo. Ito ay napakabihirang na maaaring walang anumang ibinebenta kahit na ang isa ay may kakayahang magbayad para dito. Napupunta lang iyon upang ipakita ang napakalaking halaga ng Imperial Greens. Mr. Jacobson, sigurado ka bang Imperial Green ito? Ang ilan sa mga nanunood ay hindi maiwasang magtanong. I'm sure of it. I can vouch for my shop's reputation that this is Imperial Green. At ito ang pinakapuro sa lahat ng Imperial Greens na nakita ko. Desididong sabi ni Kai. Ang Prospera Jade ay ang pinakamalaki at pinakasikat na jade store sa Antigua Flea Market, na nagbebenta ng ilang pambihirang Imperial Green sa mga nakaraang taon. Ang mga piraso ay bahagyang mas malaki, ngunit ang kanilang kulay ay hindi kasing proporsyon at transparent gaya ng mga nasa harap niya. Holy crap! Sinong mag-aakala na ito ay ilang Imperial Greens? Itong lalaki dito ay nakatama na parang loto. Ang mga tao ay agad na pumasok sa overdrive. Marami sa kanila ang natawa kay Leon kanina. Akala niya ay tulala siya na gumastos ng 1.1 milyon para makabili ng ordinaryong bato. Gayunpaman, ang lahat ay tuwang-tuwa na tumingin sa kanyang direksyon, at ang kanilang mga tingin ay ganap na nagbago. Ang iba ay naiinggit, at ang ilan ay sumasaludo pa sa kanya na parang panatiko. Nagsimula pang ang mag-isip ang ilan kung may kakaibang sense of discernment si Leon at nalaman ng maaga na ang hilaw na bato ng jade ay napakahusay. Kung tutuusin, walang kapani-paniwalang paliwanag kung bakit pipilitin ni Leon na bilhin ito sa mataas na presyo na higit sa $1,000,000. Isinasaalang-alang mo bang ibenta itong 2 piraso ng Imperial Greens? Magbabayad ako ng 4 na milyon. Oh, buzz off. Ang 2 pirasong ito ay mas pinahahalagahan kaysa sa presyo ng merkado. Magbabayad ako ng 6 na milyon. 6 milyon. Wala ka bang hiya? Magbabayad ako ng 7 milyon. Maraming mga ngalakal ang nag-agawan sa kanilang mga alok, at mula sa paraan ng kanilang pag-arte, halos mag-aaway sila. Napakahalaga ng mga Imperial Green, at ang mga produktong jade na inukit mula sa mga Imperial Green ay mas mahalaga. Kung ang isang sikat na craftsman ay inatasan na mag-ukit ng isang bagay mula rito, ang halaga ay madaling madoble ang orihinal na presyo. Hindi katakataka na ang mga mangangalakal ay halos nawawalan na ng isipan tungkol dito.